Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Sa araw na ito ay pupunta po tayo ng Wawa Dam. Andito po tayo ngayon sa tulay ng Montalban, o yung tinatawag nilang Rodriguez Rizal. Nandito tayo ngayon sa Barangay San Jose. Ayan yung Barangay San Jose. I love San Jose. Oh, yan oh. May bagong tayo na naman dito sa Montalban, Alphamart. Ang dami na mong ano rito. Business establishment. May Robinson. May Inasal. Mayroong McDo. May Jollibee. Kompleto lahat meron. Ito yung Montalban Public Market. Ayan. Ito naman yung Robinson. Nandito naka ano yung Jollibee. Ito sa bandang kaliwa, Jollibee. Tapos may Mercury sa kanan. Dunkin Donut, Domino's Pizza, Japan Home, tapos Uncle John's, KFC. Dami. May mga bangko rin dito, BDO, Security Bank. Mayroon ding Philippine National Bank. Pure Gold, nandito sa kaliwa. O, pahulugan ng motor, Kiserbico, meron. May mga gas station, Petron, Shell. May bago dito, Centro Mall. Hindi to bago, medyo matagal-tagal na rin to eh. May McDo, may Shakey's. Bank of Makati. Gasolinahan, Uno. Motor Trade. Oh, 688 Hypermart. Parang Divisoria lang ha. PS Bank. Mercury Drug. South Star Drug. Itong daan na to, pagka kumaliwa kayo dito, papuntang Wawa to. Pagka doon sa kanan, papuntang ano yan, San Mateo, Marikina, Cubao, yan. Etong way na to, papunta tong Wawa Dam. Ayun, mayroon doon Petron. May Caltex, may Bangko, RCBC. Mayroon ditong Casa ng Rosie. May mga tindahan ng bulaklak. Mayroon dito sementeryo banda rito. Ayan, bintahan ng mga bulaklak oh. Alam po niyan pagka may makita ka mga bintahan ng bulaklak, malapit ang sementeryo. Ito dito pagka kumanan ka dyan, nandiyan yung sementeryo sa loob. Ito naman yung simbahan. Hindi ko lang Our Lady of Most Holy simbahan. Ito naman yung kanilang pamahalang bayan ng Rodriguez. Ayan yung kanilang munisipyo. Tapos sa tabi mayroong Jollibee. Sa katapat mayroong Chowking. May Red Ribbon. May Inasal na rin pala rito. Bukod doon sa may Robinson. Oh, meron dito bagong bukas yata itong Honda na to ah. In 200 meters, kakanan tayo dyan.
kanan. Ito pala yung building nila Madam LG, yan oh. Bordo Painting Corporation. Wala tayong tubig saglit. Dito ko na lang sa parada. Yan. Ay nako. Ito, maraming ano dito, mga resort. Villa Virginia Resort. Tapos sa Hacienda Luisito, nandito banda. Yan oh. Ito, Kena Resorts. Ito pang resort din to ah. Ito na yung papuntang ano, papuntang Wawa. Ano na to? Halos karamihan ng bumibiyahe na lang dito tricycle, magmula doon sa may 7-Eleven. May mga jeep din pero hindi ganun karami. Ito na yung Hacienda Luisito. Ito. Rancho Luisito pala. Sorry. Rancho Luisito. Ingat lang tayo rito pag mapatakbo. Kasi residential area to. May mga batang bigla na lang tatakbo sa kalsada o kaya aso, pusa. Ganito lang takbo natin dito. Tricycle. May paggawaan ng hollow blocks. Titingin tayo dito kung ano yung mga paninda dito sa ano, sa Wawa. May palengke rito eh. Dito ibinabagsak yung mga kalakal ng mga magsasaka galing sa bundok. Dito yung bagsakan talaga ng ano nila sa Wawa Market. Matagal na rin na panahon na hindi ako pupunta rito eh. Titingnan natin kung anong sitwasyon nila ngayon kaysa noon. Ay, katulad niya no, nakatago sa harap ng truck. Pag matuloy ka at bigla ang tumawid dyan, tudas, disgrasya ang abutin. Time check 9:14. Kaya may mga paliguan na dyan, oh. May mga cottage.
tingnan natin, lipad tayo ng drone dyan banda. Maraming cottage may paliguan Malayo pa dito yung dam mismo. Shout out doon sa Mag-ama. Nagano sila sa atin doon kanina, nakiusyoso sila sa atin. Nagtanong kung vlogger daw ba tayo at nangingi ng sticker meron naman tayong dala. Bibigyan natin. Dagdag manunood. Narito ang isang pagkukwento sa tanyag na alamat ng Wawa Dam na ayon sa mga matatanda ay hindi lamang basta gawa ng semento, kundi bunga ng pambihirang lakas ng isang bayaning nagngangalang Bernardo Carpio. Ang alamat ni Bernardo Carpio at ang Wawa Dam. Noong unang panahon, sa gitna ng luntiang kabundukan ng Rodriguez, Rizal, dating Montalban, may isang lalaking nagtataglay ng pambihirang lakas. Siya ay si Bernardo Carpio. Sinasabing sa bawat hakbang niya ay yumayanig ang lupa at ang kanyang bisig ay may lakas na kayang magbuwal ng pinakamalalaking puno sa isang kumpas lamang. Ang pagkukulong ng engkanto. Dahil sa kanyang taglay na kapangyarihan, kinatakutan at kinahiliman si Bernardo ng isang masamang engkanto na naninirahan sa mga bundok. Alam ng engkanto na habang malaya si Bernardo, hindi niya lubos na mapaghaharian ng lupain. Sa pamamagitan ng isang patibong at malakas na kulam, naakit ng engkanto si Bernardo sa pagitan ng dalawang dambuhalang bato sa kabundukan ng Montalban. Gamit ang kanyang mahika, pinagumpog ng engkanto ang dalawang naglalakihang bundok upang tuluyang maipit at mabaon ang bayani sa gitna ng mga ito, ang pag-uumpog ng mga bundok. Ngunit hindi basta-basta sumuko si Bernardo Carpio. Habang untunting naglalapit ang dalawang higanteng pader na bato, sinalag niya ang mga ito gamit ang kanyang mga kamay at balikat. Ayon sa alamat, ang puwang na nalikha sa pagitan ng dalawang bundok na ito na tinatawag nating Mount, Binakayan at Mount Hapon ng Banog ay ang mismong lugar kung saan pinigil ni Bernardo ang pag-uumpog ng mga bato. Sa tindi ng puwersa ng kanyang pagtulak, nagkaroon ng malaking bitak at awang sa gitna ng kabundukan. Dito dumaloy ang malinis at malakas na agos ng tubig na kalaunan ay naging ilog. Ang Wawa ay nagmula sa salitang kapaampangan o kasing kahulugan ng pintuan ng ilog o ang bukana kung saan lumalabas ang tubig. Ang pamana sa kasalukuyan. Sinasabi ng mga taga Montalban na hanggang ngayon si Bernardo Carpio ay nandoon pa rin sa loob ng mga bundok, pilit na kumakawala. Kapag may nagaganap na lindol sa lugar, pinaniniwalaan ng mga matatanda na ito ay dahil sa pag-uunat o paggalaw ni Bernardo sa ilalim ng mga dambuhalang bato. Ang Wawa Dam na itinayo ng mga tao sa pagitan ng dalawang bundok na ito ay nagsisilbing paalala sa kwento ng lakas, pakikipagsapalaran, at ang ugnayan ng tao sa kalikasan. Mga karagdagang impormasyon. Lokasyon, Rodriguez, dating Montalban, Rizal. Mga bundok, Mount, Binakayan at Mount, Pamitinan, Hapon ng Banog. Kahalagahan, noong panahon ng Amerikano, ito ang pangunahing pinagkukunan ng tubig para sa Maynila bago na itayo ang Angat Dam.